ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to. Exciting! Exciting time, mga katropa! 9 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating pong mga balita, reklamo laban sa pagmimina sa Palawan, iniharap sa Senado. Para sa akin, napaka makasaysayan ang pagpunta ko dito sa Senado. Sapagkat kayo lamang ang unang ahensya ng pamahalaan na nakinig sa amin at may aksyon. Samantala, may-ari ng minahan na ipilan na tumangging sagutin ang reklamo laban sa kanya ng LGU Brooks Point. So tingin ko ito, yung issue dito, matagal na yan eh. Kasi lahat naman negosyo, pag-invest dito sa Philippines, kasi yung mga lokal, kaya palakasan. Katutubo sa bansa, isinusulong ang karapatan sa lupaing ninuno. Samantala, pro-hiker na nasawi, nahulog mula 10 metrong taas sa Puerto Princesa. Parang mismong taga doon siya sa Marapel, and then ito nga po yung naging biktima natin siya ay isa din po siyang pro-hiker. Sa atin naman po nga balitang nasyonal, Pangulong Marcos Jr. formal nang hihilingin sa Kongreso emergency powers para mapababa ang excise tax sa langis. Sa balitang international, presyo ng krudo lagpas na sa $100 kada barilis sa unang pagkakataon sa gitna ng epekto ng digmaan sa Iran. Sa balitang sports sa Pilipinas, buhay pa ang tsansa sa AFC Women's Asian Cup 2026 matapos talunin ang Iran sa skor na 2-0. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa.
Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa! Umaga po ngayon ng Martes, ika-10 sa buwan ng Marso taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabay ni pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio apps sa inyong mga Android phone. At live na rin po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si katropang Jamaica Sara. Express Balita sa umaga. Dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita sa Balitang Lokal. Balitang Lokal. Nahulog ang isang pro-hiker mula sa tinatayang 10 metrong taas sa Taraw Peak, Sitio Dacuton, Barangay San Rafael dito sa lungsod ng Puerto Princesa nito pong umaga ng Marso 8 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Mark Louis Torrente, isang guro sa Barangay Magara sa Rojas, Palawan. Ayon kay Fire Officer 1 John Paul Atienza ng City Fire Department, tumama sa bato ang biktima matapos mahulog mula sa taas na katumbas ng halos 3 palapag na building. Agad na rumusponde ang Bureau of Fire Protection matapos makatanggap ng tawag mula sa 911 at nakipag-ugnayan sa barangay at iba pang kinauukulan. Naging pahirapan din po ang pagkuha sa nasawing biktima dahil sa lokasyon ng pinangyarihan. Batay pa sa inisyal na impormasyon, bumigay ang batong tinatapakan ng biktima na naging sanhi ng aksidente. Hindi rin malinaw kung may suot itong harness na dapat gamitin bilang safety gear. Bali sir, yung pag-akyat nga po nila kahapon sir ay may kasama naman po sila na mismong taga doon sir sa San Rafael, and then ito nga po yung naging biktima natin sir ay isa din po siyang pro-hiker. Naging tour guide sir. Pro-hiker na ito siya. Opo, yes sir. Yes sir, base nga po sa information sir na nakuha namin sir, sa mga kasamahan din po niya na umakyat. Yung pinapatungan niya daw po na bato ay bigla pong bumigay. Yun nga po ay naging dahilan sa kanyang pagkahulog. Wala pong nabanggit sir yung mga kasama niya sir na may harness po siya na suot. Ang tinig po mga kabayan mga katropa ni Fire Officer 1 John Paul Atienza ng City Fire Department na nag-rescue sa naturang insidente. At ang balita nga mga kabayan mga katropa ay handog naman sa atin ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at espirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa umaga. Isinusulong ng Indigenous People Sector ang mas malakas na mandato ng advokasya sa Senado at Kongreso upang maprotektahan ang karapatan ng mga katutubo sa buong bansa, lalo na ang karapatan sa lupaing ninuno. Ayon kay John Marta Salunday, dating IPMR sa Palawan, nakatuon ang kanilang sektor sa policy making at advocacy upang matulungan ang mga katutubong komunidad na makaahon sa kahirapan. Partikular na binigyang diin ang usapin ng proteksyon sa mga lupaing ninuno kabilang ang mga komunidad ng katutubo sa Palawan. Matatandaan na nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 3 bagong sectoral representatives sa National Anti-Poverty Commission na nagdala sa kabuuang 9 na bagong appointees sa 14-member Sectoral Representatives Council ng ahensya. Kay
isa yon sa gusto natin ding itulak. Ito nga isa sa mga pangunahing nais nating isulong. Magre-resolution tayo kasamang Mike sa ating sa darating na mga pagpupulong para bigyan din yung mga usapin tungkol dyan. With due respect sa iba't ibang mga kapatid natin na masyadong iba na yung kanilang interpretasyon at ginagamit yung ating batas IPRA, yung RA 8371. So ito po yung sabi ko nga isang nais nating itulak, isulong sa ating pag-upo. Naging pahayag po ni John Mark Salunday. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga botika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa iyo pang balitang lokal, itinuturing na makasaysayan ni Vice Mayor Mary Jane Feliciano ng bayan ng Brooks Point ang pagdulog nito sa Senado matapos umano silang hindi pakinggan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa isyu ng pagmimina sa Brooks Point. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights kahapon, sinabi ni Vice Mayor Mary Jane Feliciano na mula noong magkaroon ng minahan sa watershed ng kanilang bayan ay naapektuhan na ang kabuhayan ng mga magsasaka at ganoon din ang mga mangingisda. Binanggit nito na marami ng magsasaka ang hindi makapagtanim dahil sa kontaminasyon ng ilang ilog at ganoon din ang mga irrigation system na umunay dulot ng operasyon ng pagmimina. Idinagdag pa niya na may mga mangingisda ring umalis na sa lugar dahil di muna sa pagbaha at pagkapuno ng putik sa mga daluyan ng tubig. Binanggit din nito na noong taong 2020 ay umabot sa humigit kumulang 7 bilyong piso ang kita ng Ipila Nickel Corporation at umabot pa sa bilyong piso ang kita nito noong taong 2023 at taong 2025. Sinabi ni Vice Mayor Feliciano na ilang beses namang nakaranas ng pagbaha ang kanilang munisipyo, partikular sa mga lugar ng mga magsasaka. Iginiit din niya na may mga paglabag umano ang naturang kumpanya na minahan, kabilang ang kawalan ng public hearing kahit na ang kabundukan ay bahagi din mo ng protected area at di mo na yung paggamit din ng chainsaw na walang kaukulang permit at ang pagkansela ng permit nito noong taong 2018. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang operasyon at marami pang mga paglabag. Para sa akin, makasaysayan ang pagpunta ko dito sa Senado sapagkat kayo lamang ang unang ahensya ng pamahalaan na nakinig sa amin at may aksyon. Walang PAMB clearance, considering na ang kabundukan namin ay protected area. Gumamit ng mga illegal na chainsaws. Kahit isa, out of the 27,000 trees that were cut, kahit isang chainsaw, walang nakaregister. Dapat ay nandoon din mismo ang mga taga-DNR para i-supervise ang cutting. But even the personnel from the DNR were not allowed to enter. At the time, ako po ang mayor. Ayaw kong papasukin. 3 beses akong nag-attempt. Hinaharangan ako ng gwardya. At ang masakit pa ay when I issued a cease and desist order para sa kanilang operation. Ang tinig po ni Vice Mayor Mary Jane Feliciano ng Brooks Point, Palawan sa harapan pasay sinagawa nga Senate Committee kahapon. Sa kabala nito, sinabi rin ng naturang opisyal na patuloy pa rin umano ang operasyon ng minahan kahit wala itong permit to operate. Sa naturang pagdinig, inilahad din ang aligasyon na idineklarang bilang agent of influence itong si Dennis Uy C. At iginiit na nararamdaman umano ng mga residente ng Brooks Point ang impluwensya nito sa ilang ahensya ng pamahalaan.
Binanggit din ang umano'y kakulangan ng aksyon mula sa Department of Environment and Natural Resources at ganun din sa National Commission on Indigenous Peoples sa kabila ng mga inilabas na reklamo ng mga mamamayan at ganun din ang lokal na pamalaan ng Brooks Point, Palawan. Vice Mayor, si Joseph C. ay dinescribe na bilang agent of influence. Nakikita nyo ba sa baba kung paano niya ginagamit yung kanyang impluensya sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno? Ramdam po namin, ramdam ng Brooks Point ang kapangyarihan ni Joseph C. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Biro niyo po, yung kaso na isinampa namin, actually ang DNR ang nagsampa kasi doon po sa pagpuputol nila ng more than 27,000 trees, meron silang pinapakitang earthballing and cutting permit. Pero at that time, hindi dapat nag-cut kasi walang ECC. But nag-cut pa rin sila at sabi ng DNR, nung sabi ko, bakit hindi natin filean ng kaso? Sabi nila, wag na natin filean ng kaso doon sa may cutting permit. Pero nag-cut pa rin sila outside doon. Muli po mga kapay makatropa, ang tinig ni Vice Mary Jane Pelesiano ng Bayan ng Brooks Point sa isinagawang committee hearing ng Senado. At ang balita niya mga kapay makatropa ay handog naman sa atin ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin. Aprobado pa ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili mo na katropa sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Express, balita sa umaga. Samantala, tumanggi si Joseph C. na sagutin ang mabibigat na reklamo ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point laban sa operasyon ng Ipila Nickel Corporation. Ayon kay C, no comment siya sa mga paratang dahil may professional management team na humahawak sa operasyon ng kumpanya. Dagdag pa niya, ang mga usapin tungkol sa operasyon ng minahan ay dapat itanong sa mga ahensya ng pamahalaan, particular sa Department of Environment and Natural Resources. Tungkol sa negosyo, ito yung mga sinasabi ni Tati Mio. Kasi dahil sa Philippines, yung negosyo, ito is by agency naman sa TNR, diba? Dapat yung mga question dito, tanong sa TNR kung ano tama, ano balik. Diba? Meron naman tayo agency eh. Kasi lahat naman sa negosyante, investment, sa tutusin, nila naman ako imbos sa management. Matakan na yan. Wala naman ako involved sa negosyo ito na sa management team. Meron talaga mga kasi district company ito eh. So meron naman yung mga professional management team. So naging pahayag po ni Joseph C., may-ari ng Ipila Nickel Incorporation. Iginit din ni C na wala umano siyang direktang kinalaman sa pamamahala ng negosyo dahil may nakatalagang management team para rito. Sinabi niyang mahalaga ang pagmimina bilang pinagkukunan ng hanap buhay at kabuhayan ng mga residente. Nakakatulong din umano ang kumpanya sa mga komunidad kabilang ang suporta sa edukasyon at iba pang programa para sa mga katutubo sa lugar. ito, yung issue dito, matakan na yan eh. Kasi lahat naman negosyo, pag-invest dito, kasi yung mga lokal, kaya-kaya. Samantala, hinihintay ng Senate on Justice and Human Rights sa pangunguna ni na Senador Risa Hontiveros ang resulta ng investigasyon ng Department of Justice kaugnay sa kaso ni Global Ferronickel Holdings Incorporated Chairman Joseph C. na inakwasahan ng pagpapanggap bilang Pilipino. Sa pagdinig ng committee, tinalakay rin ang umano'y fugitive refugees scam at ang posibleng pang-aabuso sa paggamit ng government-issued identification documents at visa. Samantala, idiniklara ng Court of Appeals na iligal ang patuloy na pag-detain kay C. matapos ibasura ang apila ng Bureau of Immigration at Office of the Solicitor General. Matatanda ang inaresto ni CC sa Ninoy International
Ninoy Aquino International Airport noong August 21, 2025. Pagdating mula Hong Kong, matapos umanong matukoy bilang Chinese national na si Zhong Jinchen, batay sa lumang fingerprint record mula sa Alien Certificate of Registration. We're actually in the process of basically gathering all of the necessary information regarding this matter, based also on the first hearing that was conducted by the committee and up to now. So, and as appropriate, maybe later on we will do the necessary action based on our circular. The previous hearing was 3 months ago. Nasa gathering info pa lang ba kayo? Hindi pa talaga nagsisimula ng review or investigation? Based on our circular, we have what we call cancellation procedure. So from there, we need to get the necessary information coming from, for example, interested parties or the appropriate agency or the appropriate person or even this committee for them to submit the necessary information that was gathered so that we can also do the necessary procedures if needed. Paliwanag ng Department of Justice sa ginanap na Senate Committee on Justice and Human Rights. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin alas 6:28 na po ng umaga. Karagdagang mga balitang lokal mula naman sa ating pong mga field reporters. 4 days work week schedule sa mga tangkapan o opisina sa munisipyo ng Roxas, Palawan. Ipatutupad na simula ngayong araw. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Report. Formal nang inilabas ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Roxas ang abiso kaugnay ng pagpapatupad ng 4 days work week schedule sa munisipyo ng Roxas, Palawan. Simula ngayong araw, Marso 10, taong kasalukuyan, ang Memorandum Order 152 na may titulong Adoption of 4 days compressed work week ay susundin ng lokal na pamahalaan ng Roxas. Sa ilalim ng nasabing direktiba, simula sa araw ng Lunes hanggang sa araw ng Huwebes, magsisimula ang mga transaksyon sa bawat tanggapan alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon o gabi. Samantala, ang araw ng Biyernes ay walang pasok sa trabaho, liban na lang kung kinakailangan o may opisyal na gagawin. Habang tiniyak ang pagpapatuloy ng mga serbisyong mahalaga at kinakailangan upang mabigyan ng prioridad ang kapakanan ng taong bayan. Mga katropa, galing uminom ng Santon Vitamin C upang may laban ang ating katawan sa anumang sakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, isang motoristang nasa impluensya ng alak sa Nara, Palawan, sumemplang. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report. Halos sirap makatayo ang isang motorista sa kahabaan ng National Highway sa harap mismo ng checkpoint sa Barangay Antipuluhan, Nara, Palawan matapos kasi itong sumimplang Marso 9, 2026 pasado alas 5:26 ng hapon na kung saan sa pagkipagpanayam ng news team kay Barangay Kagawad ni Reza Kabudak Murandas ng Kalatagbaka. Ayon rito, galing raw sila sa lungsod ng proseso at nang pauwi na sana sila sa Quezon ay dito na nila nadaanan umano ang motorista sa nasabing lugar na napag-alamang sa impluwensya ng alak. Samantala, agad namang sinugod sa paggamutan ang motorista at nilapatan ng kaukulang medikasyon matapos kasi itong magtamo ng ilang pinsala sa ilang bahagi ng katawan. Kaugnay nito sa ngayon ay patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na iwasang magmaneho lalo kung nasa impluwensya ng alak upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape, dahil ito mayroong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay Santong Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, buhaya na may habang humigit kumulang 3 dipa. Yun daw pong namataang nagpapaikot-ikot sa isang bahay sa Barangay Katagupan sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Dennis Jua. Report.
Isang buhay na naman ang namataan at anguna ng malapitang video ng isang residente ng barangay Katagupan sa bayan ng Balabac, Palawan kahapon pasado alas 6 ng umaga March 9, 2026. Ayon kay Timothy Mislong, may haba na humigit kumulang 3 dipa ang buhaya o katumbas ng 19 na talampakan. May 20 meters lamang umano ang layo nito sa kanyang fish cage nang makuna nito ng video. Normal na rin umano sa kanila ang ganitong senaryo, dulot ng pinaninirahan ng mga saltwater crocodile ang malaking bahagi ng ilog at ilang parte ng dagat ng barangay Katagupan. Dagdag pa ni Mislong na kada hapon ay halos nagpapaikot-ikot lamang umano ang buhaya sa paligid ng kanilang bahay. Samantala, ang barangay Katagupan sa bayan ng Balabac ay ang itinuturing na most highly crocodile sighting sa lahat ng barangay, dulot ng araw-araw na namamataan ng mga buhaya sa ilog at dagat. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputi ng inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkapa. Santon Soap, mabibili ito sa lahat ng butika, malapit sa inyong mga lugar, nationwide, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, City Government of Puerto Princesa ipapatupad na rin ang 4-day work week sa lungsod. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Live report. Inanunsyo na ng City Information Office ng Puerto Princesa na ipatutupad na rin ang 4-day work week sa lungsod upang makatipid sa konsumo ng langis. Bunsod pa rito na sunod-sunod na pagsabog ng fuel depot ng bansang Iran. Alinsunod sa Memorandum Circular No. 114 na inilabas ng Office of the President at Memorandum No. 119 na ang pamahalang lungsod ng Puerto Princesa ay patutupad na ang 4-day work week scheme ng mga tanggapan sa pamahalaan. Lunes hanggang araw ng Webes ay magsisimula ang pasok ng 7 a.m. at mag-uuwian naman ng 6 p.m. Habang sa araw naman ng Biyernes ay dineklarang non-working day o walang pasok. Layunin ng schedule na ito na mapanatili ang maayos at tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo habang sinusuportahan ang patakarang ititakda ng pamahalaan patungkol sa conservation at pagtitipid ng enerhiya. Ang ilang opisina at programa naman na direktang sangkot sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo tulad ng Office of the City Health, CDRRMO, CSWDO, Hero at Anti-Crime at iba pang mga ay magpapatuloy sa kanilang regular na operasyon. Yan ang balitang atid sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito ay merong mga sagkap na magkakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nakakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Alas 6:35 na po ng umaga mga kabayan, mga katropa, sa ating naman pong balitang regional. Nasa 16 katao ang sugatan matapos sumalpok ang isang pribadong sasakyan sa isang pampasaherong jeep. Nito pong Lunes ang umaga, Marso 9, sa National Highway ng Sitio Sambag, Barangay Tuyan, sa Naga City, Cebu. Sa unang investigasyon ng mga otoridad, naganap din muna ang aksidente dakong alas 9 ng umaga nang huminto ang isang jeepney na patungong Barangay Basak, Cebu City upang magsakay ng pasahero. Ilang sandali matapos ito, isang sedan ang patungong timog ang bigla na lang din munang kumabig sa kabilang linya at bumangga sa harapang bahagi ng jeep dahilan upang bumiligtad ang naturang sasakyan. Dahil mo sa lakas ng pagkakabangga, sugatan ang driver at pasahero ng dalawang sasakyan, pati na rin ang ilang sibilyang nakatayo sa gilid ng kalsada nang mangyari ang aksidente. Samantala, sugatan din ang driver ng sedan na isang 49 anyos kasama ang anak nito na isang kaanak na isang 65 anyos at isang 66 anyos at isang 5 taong gulang na batang lalaki. Samantala, nadamay din sa naturang ang insidente ang ilang sibilyan na kinalalang sina Eddie Nino Alabi, 23 anyos, itong si Pebi Manligues, 30 anyos, at ang kanyang 3 anak na lalaki na nag-e-edad 11, 6 at 2 taong gulang. Agad namang naisugod sa kalapit na ospital ang mga sugatang biktima upang mabigyan ng agarang lunas habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng naturang aksidente.
Batay pa rin sa salaysay ng driver ng kotse o sedan na si Calago, bigla na lang umanong nawala ng kontrol ang manibela ng kanyang sasakyan at nakabig ito papunta sa linya kung saan nagsasakay ang pampasaherong jeepney. Express, balita sa umaga. Samantala, kinumpirma ng Palasyo ng Malacanang na formal ng hihilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na pagkalooban siya ng emergency powers para bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa gitna ng crisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Department of Energy or DOE ang magsusumiti ng formal request sa Kongreso bilang kinatawan ng Pangulo dahil siya ay nasa New York para sa dalawang araw na working visit. Inaasang isusumiti ngayong araw ang nasabing formal request. Kung maalala, sinabi ni Pangulong Marcos na makikipag-usap siya sa mga leader ng Kongreso upang mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sakaling tumaas ang presyo ng Dubai crude oil sa mahigit $80 kada bariles. Ayon kay Marcos, ito ay magiging emergency measure na ipapatupad agad kapag natapos ang sigalot sa Middle East. Sa kabilang dako, sinabi pa ni Castro na nagpalabas na ang Department of Energy ng show cause order laban sa 54 na gas stations na hayagang nagtaas ng presyo ng gasolina. Ani pa ni Castro, nakausap niya si Energy Secretary Sharon Garin ukol dito at nabanggit sa kanya ng kalihim na maraming gasoline stations ang nagtaas ng presyo ng hindi nararapat. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman po ang balitang international. Lumagpas na po ang presyo ng krudo sa $100 kada bariles sa unang pagkakataon sa nakalipas sa mahigit 3.5 taon. Ito ay sa gitna na po ng epekto ng patuloy na digmaan sa Iran na nakakaapekto sa produksyon at pagpapadala ng langis mula sa gitnang silangan. Ang presyo ngayon ng isang barili sa Brent crude o ng Brent crude na ginagamit bilang international standards ay nasa $107.97 matapos mag-resume ang market trading sa Chicago Mercantile Exchange. Tumaas ito ng 16.5% mula pa noong araw ng Biyernes at nagsara sa presyong $92.69. Inaasang tataas o bababa pa ang naturang presyo habang nagpapatuloy ang market trading. Matatandaan, huling nakapagtala ng mahigit $100 kada bariles ng presyo ng krudo ang bansang Amerika noong pang Hunyo 30 taong 2022 na pumalo ito sa $105.76 habang sa Brent crude naman ay noong Hunyo 29, 2022 na sumipa naman sa $104 per barrel ang presyo nito. Simula na maglunsad ng joint attack ang Israel at US sa Iran, naapektuhan ng pagsipa ng presyo ng langis ang financial markets na nagpalutang ng pangamba na sisipa pa ang inflation bunsod ng mas mataas na energy costs at maaring humantong sa mababang spending ng mga consumer ng US na pangunahing nagpapatakbo ng ekonomiya. Express, balita sa umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin na magiging tayo na panahon ngayon pong araw ng Martes mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, March 10, 2026. Narito rin ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 ng madaling araw, ito ay huling namataan na nasa may layong 1,325 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Itong low pressure area na ito nananatiling mababa ang tsansa
na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, mataas ang tsansa nito na maging bagyo in the next 24 to 48 hours. Etong low pressure area rin naman na ito, walang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa, pero yung kanyang trough or extension, patuloy ang epekto sa Visayas, pati na rin sa Mindanao. Samantalang amihan o northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa Luzon. Maliban sa low pressure area na ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, wala na tayong ibang minomonitor na LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 26 to 31 degrees Celsius naman sa May Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy pa rin na magpapaulan at magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog yung trough ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya ingat sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Pero by tomorrow, posibleng masumina yung epekto ng trough ng low pressure area sa Visayas at Mindanao at kung magpapaulan man ito sa may silangang bahagi na lamang ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa may Iloilo, Tacloban at Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius. Agwat ng temperatura sa Cebu ay 23 to 29 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa may Zamboanga at 24 to 30 degrees Celsius naman sa may Davao. Update naman sa heat index kahapon, ang pinakamataas na naitalang heat index sa ating bansa ay sa may Coron, Palawan kung saan umabot ng 40 degrees Celsius ang heat index. Sa Metro Manila naman, 32 to 33 degrees Celsius ang heat index na naitala. Ngayong araw naman, ang forecast heat index natin sa Metro Manila ay posibleng umabot sa caution category around 31 to 32 degrees Celsius at ang pinakamataas na posibleng maitalang heat index ngayong araw sa ating bansa ay sa may Coron, Palawan kung saan posibleng umabot ng 40 degrees Celsius ang heat index. Lulubog mamayang 6:06 ng gabi. Weather Update. Balitang Sports. Buhay pa ang tsansa ng Philippine Women's National Football Team sa AFC's Women's Asian Cup 2026. Ito ay matapos na talunin nila ang Iran sa score na 2-0 sa laro na ginanap sa Gold Coast Stadium. Naitala ni Sarah Igizvik at Chandler McDaniel ang goal para makamit nila ang ikatlong pwesto sa Group A. Maaari pa silang makaabanse sa quarterfinals sa bilang isa sa dalawang pinakamagaling na third placer. Hihintayin nila ang sinumang manalo sa pagitan ng Bangladesh at Uzbekistan. Mga katropa, oras po natin alas 6:45 na po ng umaga at inyo na po narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bahay niyo po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio apps sa inyong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamaica Saray. Mga kabayan, mga katropa, maraming salamat po sa inyong pong pagkikinig at magandang umaga na, Pilipinas! Express.